Eto, Eric, yung napakainit na usapin nga, I'm sure nakita mo na rin sa mga news, yung nangyari sa Tacloban. Merong namarel ng mga estudyante, may namatay sa eskwelahan. Unang-una, paano niyo nakuha yun? At the same time, yung intention. Di ba? Kasi usually ang galit naman, hindi naman. Siyempre nakaka-worry yung ganun. Ilan ang anak mo nga? 5. Kasi yung sinasabi, yung dalawang namarel, parang ano daw sila ng bullying. Ikaw ba doon sa mga anak mo, may mga naging kaso kang ng bully or ng bully? Actually, tinuturuan ko po yung anak ko, huwag na huwag ka mambubuli. Siyempre, noong 90s, di ba, sino ba naman hindi nakakakilala dito sa mga guwapings? Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Saan ako na-discover? Birthday ni Mark Anthony Fernandez. Si Mark, matagal na kayo magkaibigan? Hindi, actually, yun yung time na dapat susuntukin ko siya. Bakit? Ngayon ko lang ata makikwento to. Ano ba't mo susuntukin? Papunta kami nung kaibigan ko sa park, mag-shooting lang. So pagpunta doon, may nakita kami isang lalaki. Sabi niya, pare, anak ni Alma Moreno yan, tsaka ni Rudy Fernandez. Nakita ko, bago mag-shoot ng bola, kahit anong mangyari, Bakit gumaganon? papapogi. Sabi ko, wala kakairita, wala naman siyang kasama. So pag shoot ko, unang shoot ko, nakuha niya yung bola, tinira niya. So kami ng kaibigan ko, pare. Foul ba? Mali yun eh. Oo. Paulit-ulit ginawa. So nabuisit ako, sabi ko, kailangan natin umuwi. Curfew na, magsi 6 p.m. na. Sabi ko, sandali, sasapakin ko lang to. Si Tony, naging kayo din? Si Tony Gonzaga? Bakit naman maglilipat pa kayo? Eh, paano naman kasi to si kumpare mo masyadong mapili sa lugar. Sino yan? Hindi, joke. Hindi. Hindi ata. So, ano yung naging relasyon nyo? Ilan taon yung anak mo nun? Teka, pinatato ko yung mga... So, Ano 1998, yan? pinatato ko yung mga birthdays nila. Teka muna. Uhulaan ko ha. March So, this, 7? yes, March 7, 2005. Yun yung eldest mo. Na babae, which is si Una nandun. Ito Tapos, yung eldest ko, yung may apo ako. 1998 siya pinanganak. So, medyo pagdating sa math, pag hindi cash, medyo mahina ako. 1998. 26. Ba't mo naisipan ipatato yung mga birthday ng mga anak mo? Kasi minsan, di ba, pag may kailangan lalagay yung birthday sa mga anak, sa mga application. Minsan over the phone, di ba? Eh, yung mga birthdays ng anak nyo, kahit balikan nyo na po ako, sir. Sabi ko, sandali, kabisado ko. Speaking of, noong 2025, umabot ng 100 kilograms ka. Hindi ko kabisado yung kilograms, pero in pounds, 220 pounds. Dumating sa point, wala namang magkasya ng mga damit. So, umimili kami, wala nang kasya sa akin pantalon. Doon umiyak ako sa fitting room. Parang, ano ba ito nangyari sa akin? Sa kama, para akong pagong di makatayo. Ganun na. Tsaka yung kailangan mo na tumingin sa salamin para makita mo na yung bird mo. Ganun. Anong weight mo ngayon? Yung pinakamagaang ko, from 220 pounds, nag-154 ako. Siya ang kumukumpleto sa trio nila Mark Anthony Fernandez at Jo Marie Iliana. Isa siya sa mga tinitilian ng mga kababaihan noong 1990s. Aminadong nadagdagan ng timbang at umabot ng halos 100 kilo. Pero ngayon, balik alindog na at maraming na-inspire sa kanyang fitness journey. Makipagkumustahan tayo sa isa sa orig na guwapings, si Eric Fructuoso. Ito yung bahay ni Eric Fructuoso. Ayan. Ako, siyempre, na-miss niyo ba siya? Oo, na-miss natin, di ba? Hello! Hi! Good afternoon po. Thank you. Ayan, si Eric. Ayan. Hello. Na-miss niyo ba ito, Guwapings? Kamusta po? Thank you for welcoming us sa iyong bahay. Halika, pasok tayo sa Pasok po loob. kayo. Halika, Eric. Wow! Sino kasama mo dito? Family. Wife ko Family. po. Tapos, sa daughter ko lang pala nandito. Daughter mo lang? Yes. Okay. Unang-una, hello, Eric. Thank Hello, you Cha. so much sa pagpapaunlak. Kumusta ka ngayon? Ito, mabuti naman po. Feeling younger. Oo. Feeling younger, feeling good. Tsaka mas peaceful ang buhay. Ilan taong ka nung magkaroon ka ng unang anak? Pinanganak yung panganay ko, I was 21. Kasi yung dad ko po noong time na yon, medyo in and out of the hospital na. Only child ako. Sabi ko, kailangan ko natabigin ng apo. Para masaya. Diba? Yeah, para sumaya. So, Parang gift mo sa dad mo na bago siya, kung ano man. yeah, part of it, yeah, parang, sige, para magkaapo na siya, magkakaapo rin naman siya eventually. Eto, Eric, yung napakainit na
usapin nga, I'm sure nakita mo na rin sa mga news, yung nangyari sa Tacloban. Merong namarel ng mga estudyante, may namatay 3 estudyante. Ikaw ba pag mga gano'n, nagwo-worry ka ba about your kids? Yes, of course. Unang-una, paano niya nakuha yun? At the same time, yung intention. Di ba? Kasi usually ang galit naman, hindi naman. Siyempre nakaka-worry yung ganun. Ilan ang anak mo nga? 5. Kasi yung sinasabi, yung 2 namarel, parang ano daw sila ng bullying. Victim sila ng bullying. Ikaw ba doon sa mga anak mo, may mga naging kaso kang ng bully or ng bully? Actually, tinuturuan ko po yung anak ko, huwag ka mambubuli. Pag tinawag naman sa office, pwede naman pag-usapan na, di ba? But, tinuro ko sa mga anak ko, if there's a bully, sumbong mo. Pag ayaw tumigil, aksyonan mo. Minsan, you have to stand up for yourself, di ba? Kasi kung hindi, habang buhay na yun. Pero, that's the last option. There was an incident, yung anak ko, binubuli daw siya sa school bus. Binubuli siya, umiiyak na sa akin, ganun. Sabi ko, hindi mo sana kung ayaw kong tigilan. Tapos, pinatawag kami. May sinuntok siyang babae. Sabi ko, teka, yung bully mo ba lalaki o babae? Sabi, babae, Dali. Sabi ko, crush ka lang yan. Sabi ko, hindi ano yan. Parang tinulak. Sabi ko, anak, problema ko rin yan nung bata ako. Hanggang ngayon. Hindi, Teka joke. muna, ikaw ba anong bata ka ba? Nakaranas ka ba ng bullying? Ako binubuli. Ikaw. Anong bullying? Kasi ang liit ko dati. Ang liit ko dati na Parang pat-pat, gano'n. nag-aaral kasi ako sa ibang bansa, so lahat malalaki sa akin. Tapos grade school. Siyempre, may mga malalaki, may mga bully, di ba? I've experienced bullying talaga, kahit sa neighborhood. Till there came a time na sabi ko, I have to stand up for myself. Lumalaban ako. Siyempre, nung 90s, di ba, sino ba naman hindi nakakakilala dito sa mga guwapings? Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Birthday ni Mark Anthony Fernandez. Si Mark, matagal na kayo magkaibigan? Hindi, actually, yun yung time na dapat susuntukin ko siya. Bakit? Ngayon ko lahat ang makikwento to. Ano, ba't mo Ngayon ko lang- susuntukin? Kasi sa village namin, sa Parañaque, di ba, syempre may mga basketball court. Papunta kami nung kaibigan ko sa park, mag-shooting lang. So pagpunta doon, may nakita kami isang lalaki. So sabi ko, pogi yun ah. Shooting. Sabi niya, pare, anak ni Alma Moreno yan, tsaka ni Rudy Fernandez. Nakita ko, bago mag-shoot ng bola, kahit anong mangyari, Bakit gumaganon? papapogi. Sabi ko, wala kakairita, wala naman siyang kasama. So, naiinis ka? High school, di ba? High school, ganun mga... Ano, parang nayayabangan ka? Ano ba? Parang Oo, ano? parang papogi masyado eh. Pagka-shoot, parang akala mo may salamin lagi. So, nung sa akin napunta yung bola, pag shoot ko, hindi sumot, tumalbog sa kanya. Tapos, nag-ayos siya ng buhok, sinut niya. Unwritten rule yan eh. Pag sinut mo yung bola, kailangan mo ibalik. 2 tira, back kung tawagin. So, pag shoot ko, unang shoot ko, nakuha niya yung bola, tinira niya. So, kami ng kaibigan ko, pare. Foul, ba? Mali yun eh. Oo. Paulit-ulit ginawa. So, nabuisit ako, sabi ko, kailangan natin umuwi. Curfew na, magsi 6 p.m. na. Siyempre, bata ako. Sabi ko, sandali, sasapakin ko lang. Ganun lang? High school eh. During high school, laging may away. Bukod doon sa naiinis ka sa kakagaganyan, yung pa sa basketball. Yes, so, tapos? Lalapitan ko. Paglapit ko, anuin ko na eh. Biglang sabi, uy, pare, mamaya, birthday ko ah. Punta ka sa birthday ko, pare, dyan sa swimming pool. Magka-scratch ako ng maggaganong-ganon daw siya. Biglang sabi ko, o sige. O sige, pare, dito tayo sa birthday party. Attend tayo eh. Ilang mga bata nun, di ba? Excited ka sa mga ganon. So, hindi mo siya nasapak? Hindi, na-invite ako sa birthday niya. Pumunta ka naman din talaga. Pupunta naman ako. So, Siyempre, ano yun? Doon na nag-start yung friendship niya? yes. Unang bitaw niyo sa akin, pare, may dumidiskarte sa chicks ko. Tara, upakan natin. Yung mga ganun. Sabi ko, okay. Pagpunta doon, so upo sa table, yung kaibigan ko na fan ng mga showbiz, pare, si ano, ganon. Then, that was the time na si Tito Alfie nandun. Tito Alfie Lorenzo. Oo, okay. Tito Lolit, lahat ng Yung mga... mga ano talaga, manager. Oh, yes, Tito Dogs. Yun yung time na si Tito Alfie, ay, halika sa'yo, mag-artista ka. Tito Lolit, hindi sa akin, lahat sila, hindi, ganyan. Kuya Germs, nandun din. Hindi. Hanggang may humila sa akin, dinala ko sa kabilang table. Sabi niya sa akin, ay, gusto mo mag-artista?
Idol ko, Richard Gomez. Ah, siya ang lumapit Siya sa'yo. ang humatak sa akin. Oh! Pag hatak niya sa akin ganun, tinanong niya, sabi ko, tanong ko sa dad ko. Siyempre, papaalam. Sabi ko, sige, ito number. O sige, mag-uusap sila ni... Okay. Tatawagan ni Tito Dogs yung dad mo. Tapos yun, sinabi sa akin dad ko na magka-start ka raw para masanay ka sa acting, sama ka sa palibasa lalaki. Tapos since wala ka naman talagang clothes na you will model for bench. So, nag-start na yun. Tapos, paano nabuo yung Guwapings? So nauna ako sa palibasa lalaki, pinaalam muna kung pwede si Mark. So after mga 2 weeks, sumunod si Mark. Tapos pinapaalam pa kay Anjo si Jo Marie. So after a month, sumunod na si Jo Marie doon. Tapos since kailangan kami, i-introduce lang yung mga bago. Pag nag-guest sa mga shows, yung kakanta or sasayaw. Hindi alam Hindi alam paano kami introduce. Oo. Kasi una, bench brats daw. Oo. Parang kami, parang tanda na natin para sa ganun. Tapos, during taping, tinatawag kami, mga bagets, sali kayo, mga bagets. As always, brilliant mind si Richard Gomez. Sabi niya na, nakatingin siya sa hindi naman mga bagets yun mga guwapings yan. Kasi that was a time na nauso yung word na naimbento yung bading. May ing lahat. Lahat ng words niya lagyan ng ing. Parang sama niyan, saming niyan. Yun kay Goma nangyari. Lumabas yung So, si Richard ang nun. Si Richard. Tapos, nung pagkasabi niya, tumahimik yung buong studio. Tapos, yun, na-introduce kami, ang tatlong guwaping. Sabi ko, obviously naman, tatlo naman kami, di ba? Hindi naman kailangan sabihin tatlong guwapings pa. Si Mark Anthony, paano mo siya i-describe? During that time, siya pinaka-bibo, pinaka-makulit, pinaka-full of energy. Pag siyang pumapasok, iba yung arrive. Buhay lagi yung lugar. Siyempre, dahil bilang anak din ni Tito Daboy, tsaka ni Tita Nes, di ba? Meron bang time na meron kayong pinag-awayan na hindi mo malilimutan? Well, since natanong nyo, chicks na naman. Chicks lang. May nag-awayan niya? Pero, hindi naman Hindi, paano lang? Siguro, pareho kayo nang naging crush, gano'n? hindi, lahat ng gusto niya may gusto sa akin. Noong 13, kasama ko pa sila manligaw. Siya, nagkagusto na rin sa nililigawan ko. Maya-maya, nag-aaway na kami. Pero okay na kami. Hindi, nilinawin ko lang. Hindi kasi ikaw yung gusto ako. Hindi ko naman sinasadya. Kasalanan ng magulang ko yun. So, yun ang pinag-aawayan niya? Hindi naman. May nangyari mga insidente. Kinonfront ka ba ni Mark, ganyan? Ang naalala ko, yung mga kuya-kuya sa village, nagkumpol-kumpol. Siguro, sinabi na, ano yun ba si Eric? Kami bahala sa'yo. So, nung lumalapit siya, ako naman parang, bakit God? Pagtingin ko, nandun yung mga matatanda. Gago tong mga to. Pinag-aaway kayo? Oo, sabi ko, hindi. Parang yung sa akin ganun. Wala. Hindi kayo talaga nagkasakitan at all? Wala? Ay, hindi. Pero meron bang unforgettable? Yung parang naging, Wala mahal na mahal ko yung taong yun Until now, si Mark, maaaring medyo mapapogi masyado, pero hindi siya mayabang. Napakagalang na tao. Wala akong nakikita masamang ugali sa kanya. Hindi nga kami makapanligaw ng mag-isa lang Mag-isa, kami. kailangan Opo. may backup. Kailangan backup yung isa. Hanggang sa nagugustuhan na siya. Parang Tsaka ganun. syempre, pag may mga nanliligaw doon sa babae, sabay yung panliligaw, syempre, baka awayin tong kaibigan namin, nandun kami. yung kay Mark, di ba, ano yan na ano sa drugs, di ba? Kayo ba nagkakausap about yung pagka, niya sa drugs? Recent. Nagkasama kami sa movie, Para Kang Papa Mo. Sa akin naman kasi, hindi ko na mahirap sabihan ng tao Pag magkasama kami, pinag-uusapan na namin buhay Alam mo yun, kamusta ka, ganyan. Gusto namin mag-produce ng movie, alam mo yun. Ganon, baga kung ano yung pinagdadaan o flow ng tao, hindi namin napag-uusapan. So, naging laman na siya ng mga balita, nalulung siya, di ba? Anong naramdaman mo nun? Siyempre, bilang kasama mo siya. Nulung ba siya? Ang dami kasi nagkasabi yung the way he talks, yung kilos niya. Ganun naman talaga siya ever since. Makulit lang talaga siya. Ever since, yung mga jokes. Ganun na yung mga jokes niya noon pa. Siya pa rin si Mark. The only difference is, mas tamed lang siya. Dati kasi makulit lang talaga siya. As in, pag may dumaan na maganda, medyo, ganun na siya. Ngayon, pag may dumaan, parang magalang na siya. Oh. So, it's still Mark. Si Jo Marie, Si Jo Marie, napakayaman nun. napaka May sariling mundo yun Parang ikaw yaman, napakayaman. Paano may sarili mundo? Kung may sarili kang mundo, mahal nun. Bakit may sarili mundo? Hindi, si Jo Marie, ano naman siya, ever since matured, ang layo ng mag-iisip niya. During that time, kahit kay Anjo, Talaga? Oh. as in, ibang level siya. Si Jo Marie, tahimik lang. Minsan magkasama kami sa dressing room, dala ko lang lagi yung SNES ata yun, Super Nintendo. Dala-dala ko lagi sa taping yun.
2 oras hindi kami nag-uusap. Naglalaro lang ako, nakaupo lang siya doon. Nakatingin lang siya sa salamin minsan. Ganun na siya. Dalawang oras? Hindi kami nag-uusap. So, naman bigla na lang, pare, kamusta mo? Uy! Ha? Huwag mo gulatin ng ganyan. 2 oras, di ba? Talaga, Tahimik lang yun. Hindi ka makakarinig magkwento sa kanya. Secretive lang, secretive si Jomar. Isa daw sa pamatay mo yung kilay. Marami daw pinaluha yan ng 90s. Ay, Makapal kilay. pa ba kilay mo? Ganun? Ewan ko. Yung ba Makapal talaga? pa naman. Sabi ba isa sa mga ano yan, asset mo yan? Kaya maraming girls na napapaluha ka? Actually, hirap nga niyan dahil nakikita ko siya Oo. Nakikita ko siya. Problema ko yung ilong ko tsaka yung kilay ko. Nakikita mo. Kasi nakikita ko yung ilong ko habang nakatingin ako sa'yo. Oo nga. So nakakahilo. Sa tangos kasi ng ilong mo, di ba? Nakakahilo. Hindi pa uso nun yung mga ano sa mga ganyan, di ba? Rhino. Ano to, yung original. Akala nila okay yung ganito. Ang hirap kaya. Bakit? Eh yun, nakaharang sa'yo So every time, nakakaduling, nakakahilo. Kasi galit ako sa iyo! Teka, inom muna tayo ng kape bago tayo pumunta sa simbahan. Kape? Huwag kayo inom ng kape. Tandaan mo yan, huwag kayo inom ng kape pagka magsisimbang gabi ka. Bakit naman? Gusto mo ba hindi ka makatulog sa simbahan? Pero bago ka nagkapamilya, bay marami daw babaeng dumaan sa buhay mo. Ay, daming sunerte. Si Claudine ba, naging ex mo? Yes, pero bata pa kami nun. 15 ata ako nun. Di ba magkabarkada na kayo ni Mark nun? Yeah, guwapings na yun, yung time na yun. Lagi naman ako nandun sa taping ng Ang TV every time. So kaya ka doon dahil kay Claudine. Yes, kasi parang may rehearsals ako, same day ng taping nila. So parang ano yun, kung 50, parang ano lang yun? Puppy love, ganun. 15 hanggang Pakyut-pakyut lang siguro yun, ano? 15, 16 niya, mga ganun. Oh, si Tony, naging kayo din. Si Tony Gonzaga. Sino yun? Hindi, hindi. Ikaw? Hindi ata. Hindi, magkasama kami sa Babagang dati. Bakit naman maglilipat pa kayo? Paano naman kasi to si kumpare mo masyadong mapili sa lugar. Ni Tony. Siyempre, mga alam mo, tukso-tukso lang. So yung hindi, mga hindi yun biro-biro. talagang ano, yung parang boyfriend, girlfriend, hindi. Bata pa niya, no? So ano yung naging relasyon niyo? Friends. Kasi sabi ni Tony, ang una yung boyfriend si Paul. Yeah, si Paul. So ano kayo? Ni Paul? si Paul. Si Paul. Ay, sino ba? Si Claudine. Si Tony. Tita, Sabi niya. na-traffic lang kayo. Grabe nyo na. Pinapawian niyo ako. Siyempre, habang papunta kami dito, ang dami namin na pag-usapan. Sinerch namin lahat yan, yung mga sinabi mo, di ba? So, hindi ano yan, para baka ano lang yun. Wala, biruan lang. Biruan lang, never. So, bigyan na natin ng period dyan. Hindi kayo naging ni Tony. Yeah. Hindi. Hindi nga. Promise. Hindi ko alam, ano pa talaga. Nag-tripan niyo ako. Ano nga, naging kayo, hindi. Hindi, ewan ko. May kontrobersya no sa isang interview sa isang radio program. Sabi, pinangalanan mo daw yung mga artistang di umano naka-sex mo. Ay, sa interview, yung chemo. Kay DJ mo. Yes. Actually, dapat, yung lumabas kasi sa balita, yun ang lumalabas. Pero yung actual interview, yun ang tinanong, pero hindi ko sinagot directly. Siyempre, pag kwento na ng isa, iba na yung... So yung sinabi mo sa interview, hindi yun yung lumabas sa balita. Parang gano'n. Nag-twist. Kasi ang tinanong is, sino nga yung ganon? Ang sinagot ko, well, alam niyo naman, naging girlfriend ko si ganon. Gano'n ang sagot mo. Yes, naging girlfriend ko si ganon, si ganto, si ganyan. Pero hindi ko sinabing, Oo, iba yon. Anong message mo sa kanila? Alam nilang sila yon. na actually, good friends. Good friends, alam mo yung cash, yung... Sila. Kasi bata pa lang. Oo di ba? naman, bata pa nun. Siyempre, kapusukan mo yun. Nataon lang, marupok lang ako noon. Ito pa isang tanong, ano daw ba status nyo ni Kim Rodriguez? Kasi madalas daw makita sa Instagram mo. Bakit? Si Kim, hindi ko sabihin yung totoo. Sabihin ko yung si Kim, ang body-body ko talaga. Body-body kayo because? Because magkalapit lang bahay namin. Dito rin siya. Somewhere Here. within the area rin. Kasi sabi tuloy, Actually, magjowa ba kayo? Kim, sandali lang. So, hindi kayo magjowa? Hindi. Actually, totoo niyan. Parang, well, sakit man sabihin. Parang feeling ko minsan,
Pagkasama ko siya, parang kasama ko yung anak ko. Dahil? Pareho silang kilos, pareho silang kulit. Ilan taon na ba yung si Kim? Si Kim, 30. Dalaga pa yon. 30. Yes, dalaga pa. Okay, so sa dami na link sa'yo, ha? Actually, kasama ko siya mamaya. Saan? Sana sinama mo na rin dito. Ay, hindi. Ano tawag ito? Ang linya ko kasi papunta healthy lifestyle, di ba? Siya ganun din. So kailan kayo naging close? Because of, nagkita kayo sa Taping mga... pa. May ginawa kami Darna. Tsaka kasi pareho kami kay Mama Oji. Tsaka isa pang close namin si Mark Manikad. Kaming tatlo talaga yung magbabadies. Na taon lang, mas malayo lang yung bahay ni Mark at mas tamad siyang lumabas. So, yun lang yung difference. Kaya kami ni Kim ang madalas magkasama. Sa dami ng na-link sa'yo at nakakarelasyon mo, so masasabi mo ba na babaero ka? Ay, hindi po, marupok nga lang. Sa tingin mo, dumaan ka doon sa punto na naging babaero ka, pero... Ay, never. Ang babaero kasi, ang lalaking babaero, gumagawa ng effort para makakuha ng chicks. Ikaw. Hindi po ako may effort. Anong tawag mo? Ito lang ang puhunan. Ay, hindi ko masabi. Parang ang kapal naman ng mukha ko. Diba? Pero parang ganun na nga. Hindi, joke lang. Si Gia, nakasama mo for 16 years. Naghiwalay kayo ng 2021. Ba't kayo naghiwalay? Hindi ko na maalala yung... pag-iwalay. Sino magtatagal na dito? Sino, Sila yung diba? mother ng 5 kids mo. 4. May mga bagay lang hindi umuubra eh. Hindi pa umuubra. Napaka-immature ko noon. Basically, ngayon masasabi ko, I'm taking the blame for everything. Kumusta relationship nyo ngayon? Nag-uusap naman kayo? Oo, kasi syempre, bayaran ko yung mga... Syempre, kailangan pa niya ako eh. Nasa kanya ba yung mga kids? Yes, nasa kanya. Pag summer, itong summer, dito yung kids. Well, depends kasi may mga buhay-buhay na yung mga anak ko eh. Yung sumunod sa ate, medyo may mga barkada na rin. Mas gugustuhin niya lang doon kaysa dito. Eh, nirespeto ko naman yun. Pero sinasabi ko lang sa kanila lagi, uy, lubos-lubusin niyo ako habang nandito pa ako. Ganun naman yun, di ba? So you have 5 kids. Meron ka na bang naging apo? Say hi, Lola. Yes, may apo na ako sa panganay ko. Your apo is how old? 2 or 3 years old. Magti 3 Bata mo years old. naging lolo. Bata ako naging lolo. Ilang taon ba ako ngayon? 47 ako naging lolo ata. Paano sinabi sa'yo na anak mo na nagiging lolo ka na? Yeah, sabi sa Daddy, kailangan kita kausapin. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Tapos yun nga, nung binalita niya, syempre, tonto ako. Pero sabi ko, wag mo ko pag-aalaga ng apo. Sabi ko, hindi pa ako tapos sa inyo dahil tingin ko pa sa inyo, baby. Tapos diba? Ay, bakit ilang taon yung anak mo nun? Teka, pinatato ko yung mga... So, Ano 1998, pinatato ko yung mga birthdays nila. Teka muna. Uhulaan ko ha. March So, yes, 7? March 7, 2005. Yun yung eldest mo. Na babae, which is si Una nandun. Ito yung eldest ko, yung may apo ako. 1998 siya pinanganak. So, medyo pagdating sa math, pag hindi cash, medyo mahina ako. 1998. 26. Yes. So, ayun, yung birthdays nila. Ipanganin mo ba, girl o boy? Eldest ko is boy. Ang galing, ano? Ba't mo naisipan ipatato yung mga birthday ng mga anak mo? Hindi kasi minsan, di ba, pag may kailangan lalagay yung birthdays ng mga anak sa mga application. Minsan over the phone, di ba? Sabi ko, yung mga birthdays ng anak nyo, kahit balikan nyo na po ako, sir. Sabi ko, sandali, kabisado ko. Yun yung reason. So every time na may ipapanganak, doon mo yan, no? Hindi, actually, pinanganak na sila lahat. Saka ko na naisip. Kasi di ba, pag tinatawag mo sila, bago mo matawag yung gusto mo tawagin, natawag mo na lahat. So ngayon, hindi mo kailangan ng PSA. Hindi na. Ito na yun. Nakasulat sa, nakatatak dyan. Kaya hindi ko na makakalimut ng birthday sila, nakikita ko Of lagi. course, di ba? So nung nagkaapo ka, anong naramdaman mo? Parang, lolo na ako? Well, sa akin, sabi ko, ang hot ko namang lolo. So tanggap mo lang lolo ka? Of course, tanggap ko ng lolo ko. Kasi tapos, for my son naman, syempre happy ako, di ba? At least alam ko na magkaka-baby siya. Kasi maraming hirap na hirap gumawa ng baby. Sa punto ng buhay mo, mayroon bang nakaranas ka ba ng mga indecent proposal from gay? Ay, ganyan? oo, Talaga? Di lang sa gay, kahit sa mga babae. Oh, talaga? Kahit mga younger. Oh, Yes. young? Na hanggang till this day. Oh, Yung mga paano? young,
Ay, di, pag nakita ko na yung message, hindi ko na inaano. Like what? Anong message? Malala na tao ngayon. Hindi ko na matandaan yung mga exact words. Pero pag may ganun, pinapakita ko agad kay misis. Sabi ko, beto naman tao. Parang tanga ko. Oo nga. Ano like what? Yeah. Ano nga? Diretsahan. Gustong ganyan, gustong ganun. Ang madalas kong ginagawa, pinagtitripan ko, siniscreenshot ko, tapos pinapost ko, tawa ng lahat ng tao. Gusto ko lang magpatawa eh. Minsan gusto na kagad magkita, tapos ganito, ganyan, sasabihin ko, hindi mo man lang ako i-date. Siyempre, matatawa eh, di ba? So ano to? May kapalit na ano to? Pera. Meron yung iba, oh. Pinepresyohan ka ba? Hindi na dumarating sa ganung point kasi hindi ko na ini-entertain. May times na pagtitripan ko talaga. Oo. Sasakyan mo lang. Pag sasakyan ko just for the entertainment purposes. Anong business mo ngayon? Nag-start ako magtayo ng grupo sa motor. 4 lang ata kami. Ginawa ko na stickers. Uso yun sa mga rider eh. Sticker, abot-abot, diba? Inabot-abot ko lang hanggang sa, uy, nakilala si Idol, nagmumotor pala. Eh, yung motor ko nun was yung kapareho ng mga motor nila, yung mga scooter na mababa yung CC, kumbaga. Natuwa sila because, hindi big bike ang gamit ko, katulad lang din nila. Hanggang sa nakilala, nagpagawa ako ng mga cap na pangalan ng grupo, kumita, napalago yun hanggang dumami na yung pero eventually nag-venture na ako sa kung ano-anong business. But dumating sa point nakakapagod pala yung gano'n. Now what I did with the help of my friends, syempre mga close friends lang, baka pwede ako mag-invest sa business nyo. So nag-invest ka doon? So ngayon, I'm more of an investor rather than running a company. May investment ako dito, meron ako dyan. Ang goal ko kasi is mahawakan ko pa rin yung oras ko. Because? Ang hirap nung habang buhay nakatuto ka. So I made the choice. Sabi ko, magdinegosyo ba ako ng ganito? Satsagay ko, ganun. Eh, ang worry ko kasi, dad ko kasi passed away was 52. So, 49 ako. During that time, sabi ko, yung 5 years, 6 years, mabilis lang yan eh. So I was really worried. Sabi ko, ang gusto ko gawin is enjoy the years. Diba? Hindi natin masabi eh. Never know. So, ganun ginawa ko. Invest na lang. Magagawa ko pa rin. It's not as big nga lang as owning a company. Pero, nagagawa ko pa rin. Gusto mo, nakakapag-taping pa ako. Diba? Nagagawa ko ngayon. Yung sa fitness ko, nagagawa ko lahat. Tapos, kung ano man maisip ko pa na pwedeng inegosyo na maaaral ko, magagawa na. Like, para ngayon, ang tao, ang totoong flex na, hindi na yung material thing. It's more on health na and fitness. Speaking of, noong 2025, umabot ng 100 kilograms ka? Hindi ko kabisado ng kilograms, pero in pounds, 220 pounds. Bakit umabot ka sa ganung weight? Sarap kumain, tapos umiinom pa ako nun lagi. Tapos walang exercise. So yun, grabe yung taba ko nun. Wala namang magkasya ng mga damit. So umimili kami, wala nang kasya sa akin pantalon. Doon umiyak ako sa fitting room. Parang, ano ba ito nangyari sa akin? Sa kama, para akong pagong di makatayo. Ganun na. Tsaka yung kailangan mo na tumingin sa salamin para makita mo na yung bird mo. Ganun. Pero that time, sabi ko, ito ata yung depression na dumarating na sa akin, nararamdaman ko. Till, I made the decision na ayusin na lahat. I was introduced to peptides na ang laking tulong. Kasi I was so desperate to lose weight, na-injure na nga tuhod ko eh. Because pinilit ko mag-basketball. Till ngayon I was introduced to peptides, pero ayoko kasi ni-inject yun eh. Anything na inject, parang ang pangit tingnan, di ba? Tapos nung naaral ko, okay, hindi pala siya pampapayat. Magiging healthy ka pala. Tapos, trinay ko, nag-lose ako ng fats. Tapos, lahat ng matataas sa resulta ko, bumaba. Tapos, when I was losing weight na, that's when I decided, teka, eto na yung opportunity eh. Eto na yung opportunity, sabayan ko na ng exercise. Anong weight mo ngayon? Yung pinakamagaan ko, from 220 pounds, nag-154 ako. Now, Kasi nag-ano na ako ngayon nag-build na ako eh. Hindi ko na nasukat, pero ang mga shirt ko, medium. Medium from 2XL to 3XL. oh my gosh. Grabe. Ngayon kasi, medyo bumabulk ako, nagkaka-fats ulit ako. Pero nagpapalaki ka, yung pagkain mo. Dati, hindi ako kumakain masyado. Ngayon, pinipilit ako kumain kasi yung food ko is my fuel to do all the exercises. Hindi ko alam, medyo. Tapos sinabi mo, meron kang gerascophobia? Gerascophobia is the fear of getting old, growing old, yeah. I think it was because na yung tatay ko pag umuwi lagi from office, lagi siya mainit ulo, lagi stressed. Sabi ko, ayoko na tumanda. Sabi ko, never ako magtatrabaho ng normal na job. Kasi kung ganun pala ako pag uwi ko,
wag na lang. Kasi nakikita natin lahat, di ba? Yung mga matatanda sa atin, laging stress, laging pagod, laging ano. Sabi ko, ayoko ng ganyang buhay. Kaya siguro yun yung naging trauma ko, ayoko tumanda. So, anong gusto mo? Forever yan. Yung ganito, Forever yan. Kama may gantang forever yan, di ba? so yun, fear ko lang talaga yung responsibilities ng isang normal na tao na namumuhay ng normal na buhay na madaming negativity, mga ganun. Kaya I promise myself, never ako magtatrabaho na may boss. Kaya I choose my roles now. Mahal kami, alaga kami. Hindi ako yung magtatrabaho na pag director, sisigaw ako, mga ganun. Uwakotan ko yun. Bakit? Anong feeling mo pag gano'n? Wala ang karapatan sigawan ng tao isang tao dahil sa trabaho lang. Ganun yung nangyayari sa showbiz na you always respect people, you treat them how you want to be treated. May mga ganun ka bang nakita sa panahon mo sa showbiz? Yung sisigawan, ganyan. Oo, dati, di ba? Ganun naman lagi eh. Pero there are times na, halimbawa ngayon, alam kong minsan mainit ang ulo ng director. Sinasabi ko, direct, pag ano, pagalitan mo ako sa harap nila. Kasi kung may mga pasaway talaga, pagalitan mo ako sa harap nila para masample lang sila. Para makita nila na, uy, kahit mga veterano. Pinapagalitan. Oo, yun, gets ko naman yun. But there were times na out of line, di ba? Sa akin ngayon, hindi na obra yung ganun. Pero gets ko. Gets ko yung iba. Yung iba, hindi ko matatanggap. Ay, ayaw. Ayaw magpakis. Kwento mo nga kami doon sa aso mo. Sino? Si Piso? Ba't Piso pangalan niya? Ba't hindi ano? Ilan ba aso mo? Yung akin, isa lang. Pero dito sa house, ilan ba? So, si Piso, sino yung sa'yo? Si Piso. Si Piso. Ba't Piso? Ang original na nasa akin yung mami niya, pure Chihuahua. Ang pangalan niya is Penny. Tapos, si Penny, nadali ng Aspin. Ito si Piso? Yan. Piso, halika. Ay, Chihuahua ayun, ba no? to? Hindi siya lumalapit basta-basta. Ang Usually, taba. nangangagat yan. Yun. Hindi, pero hindi. Joke lang. Piso. Hindi. Judgmental lang siya. Papakyut, oh. Piso, papakyut ka. Oh. Oh. Wow, nagbubungay ng mata, oh. Kausap ko talaga siya. As in, kausap ko siya. So, syempre, bilang aso, nare-recognize at nalalaman niya kung ano yung gusto mangyari because of ano yung naririnig niya. Hindi mo ako sa tenga niya. Meron ba siyang fear? Ay, hindi, ano yan. Yung time na gusto niya maging piolo. Nagkamali lang ng pwesto eh. Ang taba naman ni Piso. Actually, hindi siya mataba. It's yung korte niya. Ano nga, Chihuahua ba yan? Half Chihuahua, half Kawawa. Half Chihuahua, half Pinoy. Yung mami niya, nadali ng Aspin. Aspin na full size. Nung nag-lock sila, nung hinabol ko, tumakbo yung tatay, tumakbo, kaladkad yung mami niya, kawang-awa ko. Tapos nanganak ng 3. Nung nakanak ng 3, yung dalawa, medyo cute yung pattern. Sabi, pinangalan ko si Dollar, saka si Dime. Ito, kakuli ng tatay, busit na busit ako. Ito. Sabi ko, piso ka lang. Piso. Ikaw Piso. Kasi kamukha ng tatay. Kawawa ko naman, ano. Tapos, Eventually, yung isa, akala ko ito yung nambubuli dun sa isa pagdating sa pagkain. Napakatalino nito kasi pag ganun ko, gumanyan kagad eh. Umilag agad. Sabi ko, talino tong aso to. Kaya ngayon, 13 years later, eto ang siya. bait naman, ang cute, ang sweet, ano. Actually, wala sa mood to ngayon eh. Piso, okay ka lang ba? Huh? Na-istorbo ba kita? Ang bait niya, no? Mabait to. Ang bait. Pero nanguhusga lang talaga. Lahat ng kaibigan ko, pag pumupunta dati, dadaan niya, titing niya, gano'n. Sabi, ba't gano'n? Na parang na na-offend ako. Pag tumitingin siya, ang bait naman. Sobrang sweet. Tsaka pagod pa to, sumama to mag-jogging eh. Nagre-recover pa siya. Oh, pagod ka. Pagod ka daw, Piso. Kaya pala, ang kwento mo, Piso ka lang. Tsaka sa mga nanonood, huwag kayo masyado sensitive ha. Joke lang po kasi yung ganong kwento. Naawa ako kasi yung dami nag-react sa Facebook na galit. About? Dahil sa kwentong yun. Dad, Nilalang mo lang yung ganyan. Sabi ko po, hindi. Sabi ko, joke po yun. Sabi ko, punta ka sa marketplace, maghanap ka ng sense of humor. Ikaw, masaya ka naman ngayon.
Oo, kasi naging masaya ako mula nung paambadoy man pakinggan. Mula nung inuna ko yung Diyos sa buhay ko. Ba't naman baduy? Hindi kasi, alam mo naman, minsan kasi maraming gumagamit ng ganun, hindi naman totoo. Pero hindi ko kasi sinasabi sa mga tao. Puro lang ako kalokohan sa social media, pero hindi nila alam. Lahat ng nagdadala, lahat ng meron ako, lahat ng is because of... Yes. Kaya the only time gaganda ang buhay, kung siya inuna, kasi kung masama ang nangyari, tingin mo pa rin maganda, dahil papasalamat ka pa rin. So, pag maganda nangyari, God is good all the time. Pag pangit nangyari, hindi mo kayang sabihin, baliktarin mo lang. All the time, God is good. Tapos yung bracelet mo, evil eye. Yes. Bakit? Lahat ng pwedeng backup. So, lahat ng pwede. Kung meron nga ako sana nung, di ba yung sa pinto, yung kakabit ko yun eh. Para puro positivity lang tayo. Ang daming hayop at demonyo sa mundo. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento, Kay Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.